Hey, welcome mga Kamosify. Ngayon, pakita ko lang kung paano gamitin yung Mosify dashboard natin. So, ngayon, open na siya for registration. So, punta na kayo dito sa sign up and fill up. Then, magkakaroon na kayo ng account. So, for now, bigyan ko lang kayo ng simple demo kung paano siya gagamitin. And, login muna tayo dito. Ayan, then captcha natin. Mountains or hills. Right? I mean. So, ito yung makikita nyo nasa dashboard natin. So, first things first, mag-add tayo ng MyCrotic device. So, ito yung MyCrotic nyo. So, lagyan natin ng pangalan. Let's say, home empty. Tapos yung MyCrotic IP address. Ito po yung IP address galing sa tunnel natin for API. Ayan, for example, ito. And then, yung API username and password natin. Right, and then save. Right, so mapapansin nyo, online yung MyCrotic natin. Pero hindi siya compliant. Ibig sabihin, hindi kumpleto yung script siya para gumana siya ng tama. So, ang simpleng fix dito is, i-push lang natin to, push scripts. And then select tayo na hex model. Ito yung merong flash na folder. Ayan, push scripts. So, importante po ito para mag-function po ng maayos yung Mosify natin with the dashboard. Ayan, so nakikita natin compliant na siya. And then, mag-a-add na tayo ng una nating bendo. So, punta na tayo dito sa manage. So, you can see, marami ng additional na functions dito sa left navigation natin. So, ito ay related or functions under doon sa nilagay natin na MyCrotic. So, ito, mag-a-add na tayo ng bendo. So, sige nyo bendo lang muna. And then, first bendo natin. So ito, automatic na to maggagawa siya ng mga configurations niya for sub bendos. And then automatic na rin pagkuha ng IP address ang bawat bendo na yon na kanyang i-manage. And then pinaka-importante dito is kunin natin yung firmware key. So punta na tayo dito sa pag-access sa firmware natin, local access. Ayan. So 10.10.11.249. Ito kasi yung IP ng node natin ng firmware. And then ito, kunin natin to, copy natin to. And then paste natin sa key, then save. Ayan. As you can see, nagbago yung vendor name natin kasi kukunin niya yon anumang nakasave dito sa firmware nyo. Ayan. So, ano bang mga pwede natin gawin dito? So, sa Vendo, under ng MyCrotic na to, meron tayong isa. Then, pwede nating i-check ano yung mga currently na generated na vendos or vouchers. Then, pwede tayong gumawa ng mga vouchers dito. Like for example, 5 peso na voucher and then good for let's say 60 minutes. Then, validity niya 2 days lang. And then, let's say batch 1 ng mga tickets. And then, kung ilan, may natin dalawa lang. Generate vouchers. Ayan, so naka-generate na tayo ng voucher. So, pwede natin i-print yung batch na yan. Ayan, so mag-generate ng PDF. So, okay na. Then, pwede natin buksan. So, ito na yung sample natin na generated na vouchers. Okay, so isa sa mga features yan. Then dito, makikita na rin natin lahat ng mga current na online sa hotspot natin dun sa MyCrotic. So, ito yung mga connections natin. Ito kasing Mosi is ginawa ko lang to for sample directly sa MyCrotic kaya wala siyang time left. Ito yung hulog natin from one of the test users natin dito. So makita rin natin na meron tayong kick, bypass, and ban. So automatically from this dashboard, makikick nyo na siya. And then pwede nyo na rin siyang i-ban.
ay i-ban or bypass. 'Pag bypass, so automatic, wala ng authentication 'to, makaka-connect na siya agad sa internet or this MAC address, ayan. Kita niyo naka-bypass siya, and then puwede rin natin tanggalin ulit sa bypass, okey. And then, so kailangan ni user mag-reconnect para malipat siya as a normal user na, okey. 'Yan, then meron tayong ban and kick. So try natin connect ulit dun sa isa, 'yan, refresh. Okay, so kumonect na ulit yung user natin kanina. And then dito sa hotspot users, ito yung lahat ng combined users natin ng mga naka-voucher and mga users mga vouchers na generated through the vending machine, ayan. So makikita lahat dito. So time used, and then kung ilan na lang yung time niya, and then puwede na rin natin dito delete yung mga stale o old na mga vouchers na na-generate, puwede na rin. Okay, so isa 'yan, and then dito sa settings, ito yung napakaimportante. So dito, puwede natin na baguhin yung bandwidth per user pa 'tong bandwidth na 'to. So sige natin 5, then puwede na rin natin ma-alter o dagdagan ng interface para dun sa pinaka-main bendo natin or sub-bendo, dito lahat 'yan, and also sa PPPoE na service, ise-select natin dito. Ayan, then apply lang natin. So magbabago yung ang binago natin kasi dito is yung bandwidth lang, yung bandwidth na yung magbabago, 'yan. So, okay, success. So, naka 5 MB na 'yan per user. And then dito naman sa transaction logs, ito yung, logging natin kapagka merong naghulog ng, sa bendo natin. So, try natin ulit. So, 'yan, maghuhulog tayo. Right? So, naghulog tayo ng ₱2. Done. So ayan, so real time po yung logging natin ng, mga naghuhulog. So dito natin makikita lahat yun, then may filtering tayo dito sa taas, yan. And then next setting is Telegram alert. So kung gusto niyong i-activate yung Telegram niyo, notifications, so fill up niyo lang 'to, then anong model, then save and push. Automatically, siya na magko-configure, mag-a-alter ng script natin para, gumana yung Telegram. Itong auto-config naman, ito yung pagka meron kayong fresh na router, MikroTik, bagong bili, wala pang configuration. So, para magamit si Mosify, puwede niyo 'tong gamitin and push yung config. So, lahat na po 'to ng functionality para gumana ang hotspot at saka yung bendo nandito na. So, ipu-push niya lahat ng scripts, lahat ng configuration for the interfaces, bridges, hotspot, kung ilang, sub-bendo 'yan, and kasama rin dito yung pinaka-hotspot folder natin. So, push na lahat. So, after push nito, ready to use na siya. So, add nyo na lang yung vendor nyo, okay na. So, ganun kasimple. So, okay. Hindi ko na i-detalye pa to, but pwede nyo i-try. Basta make sure that walang configuration yung ano nyo, MikroTik kung gagawin nyo to. And then backups naman, ito yung bago natin. Ito, pwede na natin gumawa ng mga full configuration backup ng MikroTik. So, importante 'to kapagka na-corrupt yung MikroTik natin or let's say nasira, meron tayong backup, then puwede nating i-restore
'no, kung depende sa mga restore points na ginawa natin through dito sa backup, 'yan. So makita niyo meron na tayong full configuration backup po ito. So 'pag ire-restore natin 'yan sa MikroTik, ire-restore niyo doon and then it will reboot, magre-reboot siya back kung ano man yung, state niyo dito sa backup na ginawa niyo, ayan. So, right, and then dito naman tayo sa main navigation sa taas. So, sa dashboard dito makikita niyo yung consolidated na sales, ayan. Ibig sabihin buong sales ng sa MikroTik na 'yan. So, lahat ng mga vendor connected sa MikroTik na 'yan, mare-record lahat ng sales niyo dito. And then, makikita niyo rin, yung ilan yung active na sa hotspot natin, ilan yung nagawang vouchers, ilang PPPO inactive, tsaka users. And then ito yung, live monitoring, almost real time na monitoring ng stats ng device natin ng MikroTik, yan. So again, dito yung in-add natin MikroTik. So dito niyo i-add lahat ng mga MikroTik niyo for central management kung marami kayong MikroTik. And then promo rates, ayan. So, hindi na kayo mahihirapan pa na palitan yung mga rates nyo. So, anywhere in the world, pwede nyo gawin to kasi centrally managed tayo, purely cloud. So, hindi natin kailangan ng mga OPI on-site or mini PC para lang i-manage ng mga vendor natin. So, ito completely cloud. And dito, gusto nyo baguhin yung mga rates. Ayan, pwede kayo magdagdag ng rate. So, ipupush ng system natin na to, lahat ng settings papunta dun sa firmware natin. So, ayan. Tapos, pwede na rin dito gumawa ng mga PPPoE users. Ito, basic lang muna. In the future, gagawa tayo ng mga more detailed na features dito. Ayan, so pwede tayo mag-add ng PPPoE users, monitor kung ah, online ba sila o hindi. Ayan, sama yan sa features natin. Ito naman sa sales report, so per MikroTik naman yung sales report natin. Pipili and then kung meron kayong multiple vendors, makikita nyo per vendor sales dito. So maglilist lang yan sa baba. Say for example, meron kayong second vendor, Musify vendor 2, dito sa baba, makikita yan. And again, difference nito dun sa dashboard sales. Sa dashboard sales, consolidated po yun sa lahat ng vendor under that device. So yun yung difference ng sales report dito, tsaka yung dashboard. Right? So backups, the same lang to kanina. Makikita nyo lang yung mga backups per device. Ayan. And then customization. So dito naman, pwede tayo mag-deploy ng mga teams natin. For now, ito lang muna yung teams na meron tayo available. So, pwede nyo i-preview ano itsura. Ayan. And then, gusto nyo palitan yung kulay naman. Ngayon, let's say green siya. Gusto nyo gawing red bukas. So, deploy nyo lang. And then, automatic na yan. Mag-update na siya doon sa hotspot natin. Logo. So, piliin nyo lang yung ano. Ito yung banner natin na rolling dun sa portal natin. So, pwede nyo nang baguhin to. Hindi nyo na kailangan kontakin pa si Mostech para palitan yung mga banners nyo. So, pwede nyo na upload dito. And then, ito naman yung sa audio. So, ito yung insert coin na sound, yung background music niya pagka nag-insert coin kayo. So, ito pwede nyo nang i-upload ng sarili nyong sounds. So, ito naman yung Gcash natin na feature. So, again, automatic din to. Pag may tanong kayo dito sa Gcash, just reach out na lang sa page namin for support. And pwede nyo na ma-activate yung Gcash feature ng mga portal nyo dito. So lahat centralized po yung ano natin, configuration, tsaka setup, tsaka management, reports, and everything dito na. So more to come. For now, ito lang muna. So kung meron kayong mga questions, pwede kayong mag-reach out sa page namin, Mositech Solutions na FB page. Yan. So that's it for now. Thank you. Kita-kits sa next video natin.